Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga minamahal naming kapatid sa pananampalatayang Islam, ang paksa po natin ay may kinalaman pa rin sa aklat na tinatalakay natin, ang mga dakilang katangian ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa puntong ito ay tatalakayin po natin ng ilan sa may kinalaman patungkol po sa pag-aayuno ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-aayuno po ay ito po yung pagpipigil sa sarili. Okay? Makontrol mo yung sarili mo. At ang definition ng pag-aayuno tutukuyin natin, ito po yung pagpigil sa sarili na hindi kumain, uminom, makipagtalik sa asawa mula pagsikat ng bukang liwayway hanggang sa paglubog ng araw bilang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pag-aayuno po ay isang malaking tinatawag na training, isang malaking paraan ng pag-aaral na makakamit dito ang tinatawag na pananampalataya, pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagdisiplina sa sarili na masunod ang lahat ng mga kautusan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang pinakamabisang paraan para madisiplina ang ating mga sarili. Okay? At si Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyam, kama kutiba alal ladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O sila ng mga nagsisampalataya, itinalagang kautusan sa inyo ang pag-aayuno tulad ng pagtatalagang kautusan ito sa mga nauna sa inyo upang kayo ay maging matakutin kay Allah. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Nag-aayuno rin siya ng 13, 14, 15 sa bawat buwan ng Hijri calendar. Nag-aayuno din si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwing Lunes at Huwebes, al-Ithnin wal Khamis. Okay? At nag-aayuno din si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuwing buwan ng Sha'ban. Naulat nga na kung saan hindi nila nakita ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nagsumika sa pag-aayuno bukod sa Ramadan na tutulad sa tinatawag na pag-aayuno niya sa Sha'ban. Okay? Ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nag-aayuno sa tinatawag na araw ng Arafah. Pinag-utos niya ito. In fact, ang utos niya ay kung saan may malaking gantimpalang ipapatawad sa iyo ang isang taong nakalipas at isang taong darating. Ito yung ikasyam na araw ng Dhul-Hijjah. Okay? At yan ang tinatawag na araw ng Arafah. So, may malaking gantimpala po dyan sa isang araw na yan. Kaya, ibang mga scholar nagsabi na pagpasok ng first 10 days ng Dhul-Hijjah ay pwede kang mag-ayuno. Okay? Yung mga ibada dyan ay napakalaki ang gantimpala. Ganon din po na ang propeta sallallahu alaihi wasallam tinuro sa atin na mag-ayuno sa ikasyam, ikasampo, or ikasampo at ikalabing isa ng araw ng Muharram. Yan yung tinatawag na Ashura. Okay? So ang Ashura, yan yung ikasampung araw ng buwan sa buwan ng Muharram. So bilang sunna ng propeta, utos niya mag-ayuno ng Tasu'a. Ibig sabihin ikasyam, then ikasampo. Or mag-ayuno ng ikasampo at ikalabing isa. At may mga scholar nagsabi, pwede mong pag-ayunoan yan lahat. Pwede kang mag-ayuno ng 9, 10, 11. Pwede kang mag-ayuno ng 9, 10, or 10, 11, or 9, 10, 11, o pwede rin daw mag-ayuno ng 10 lang kung wala na talagang oras. Yan ang kung saan pagsisikap ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa pagsasagawa ng ibada sa magitan ng pag-aayuno. Okay? At yan, ang mga pagsisikap na yan ay gagawin natin yung abot ng ating makakaya. Ang pag-aayuno, wala nang hihigit pa sa pamamaraan ng pag-aayuno ni Propeta Daud alayhi salam. Siya ay nag-aayuno ngayon, bukas hindi. Every other day. At wala nang hihigit dyan. Okay? Kaya naman, ang sabi sa atin ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Alaykum matutiquna min al-a'mal. Ibig sabihin, gampanan nyo ang mga makakaya nyong gawain na pagsamba. Kung ano lang yung makakaya nyo. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّ. Sapagkat si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi magsasawang magbigay sa inyo ng gantimpala hanggang sa kayo ay magsawang gumawa ng kabutihan.
Si Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagsasawa, hindi napapagod, na magbigay ng reward habang kayo ay hindi napapagod din o nagsasawang gawin ang kabutihang ikinalulugod niya. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam may naiulat din na nagsabi, ahabbul a'mali ila Allah, ang pinakamamahal sa mga gawain para kay Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha wa in qalla. Ang kung saan adwamuha, ibig sabihin yung palagi mong ginagawa na tuloy-tuloy. Kahit ito ay maliit o konti. So mas gusto ng propeta kahit konti, basta tuloy-tuloy. Yan ang mga gusto ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga pagsamba. Okay? Kaya mga nabanggit natin pag-aayuno, kung ito i-maintain natin, ay kayang-kaya natin. At ang utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ay yung makakaya natin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hindi ipinag-utos sa isang tao maliban doon sa kanyang makakaya. Hanggang dito na lamang. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.